Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka." Sinasabi sa kanya, "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan ng anghel sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa oktaba ng kapanganakan ni Jesus, ang kapistahan ng banal na mag-anak ay laging napapaloob. Tanda at pagpapabatid sa atin na itong anak ng Diyos ay isinilang sa loob ng isang pamilya. Nangangahulugan na ang Diyos binibigyan ng karangalan ang mag-anak, ang pamilya, bilang tagapaghubog at tagapanday ng katauhan ng bawat isa. Kaya magandang pagnilayan, do we allow God to form us as holy family? Hinahayaan ba nating ang Diyos hulmahin, hubugin, pandayin ang ating pamilya tulad ng banal na mag-anak ng Diyos? Sa kwento ng Ebanghelyong ating narinig, isang katotohanan ng ating nabatid na bagamat si Jesus ay anak ng Diyos, they are not exempted to hardships and uncertainties. Kung may bakwit noon, si Jesus pala at ang kanyang pamilya ay kasama ng bakwit. Kaya hindi ito bago ngayon sa atin. Maging anak ng Diyos ay palipat-lipat. Wala nang ang maayos na sinilangan, kundi sa sabsaban. Eto't inutusan ng anghel sa panaginip si Jose, "Dalhin mo sa Ehipto, iligtas mo kay Herodes." At nang matamatay na si Herodes, pwede na uli silang magbalik sa Israel. Pero nang makbatid niyang anak ni Herodes ang naghahari noon, eto na naman ang anghel, sinabihan na manatili sila sa Galilea, sa Nazaret. Look at the uncertainties, difficulties, and hardships na kawalang katiyakan. Hindi pala ito balakid sa kabanalan. Because what we thought of holiness, no other than exempted to hardships and difficulties. Hindi pala naman ganun. Sapagkat napakadali nating isipin na ang pamilyang banal, walang paghihirap, walang pagdurusa, walang sakit. Pero ito'y pinasisinungalingan ng banal na mag-anak. What defines them holy is no other than to rise above all those difficulties and allow God to shape and form them to be obedient to the will of God. At yun po yung una
na nais kong bigyang diin. Sapagkat iniisip natin kapag tayo nasa panig ng Diyos, wala nang paghihirap, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, lahat ay tiyak. Everything are false. In the life of the Holy Family, uncertainty, difficulty, moving from one place to another is part and parcel of the reality of the initial moment ng anak ng Diyos ay nagkatawang tao until they settle down in Nazareth. Nangangahulugan ang kabanalan ay pagtatagumpay at pagiging masunurin sa Diyos kahit ang mga bagay-bagay ay hindi naayon sa maayos, may katiyakan, may katiwasayan, may permanente na lugar para pakipamuhayan. Pero nanatili silang banal. Bakit? Dahil bilang isang pamilya, tumatalima sila sa direksyon, patunguhan at nais ng Diyos sa kanilang buhay. They rose above all those uncertainties and allowed themselves to be led by God. Yun ang katangian ng pagiging banal. Hindi kawalan ng sakit, kundi ang pananatiling titindig para ang kalooban ng Diyos ang masunod kahit na hindi nila lubos na babatid kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng hakbang at desisyon ng Diyos para sa kanilang buhay. They might be wondering, is this the real God, Son of God? But they did not question it. They just simply submit and embrace the will of God for them. Kaya ho nililinaw dito na ang kabanalan ay hindi kawalan ng paghihirap, kundi paano tayo patuloy na mabubuhay sa gitna ng hirap at hiniyayakap ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating kagustuhan. Kaya nga ba sa unang dalawang pagbasa, ating maunawaan. Sa unang pagbasa, ating narinig kay Propeta Sirach na ang kapangyarihan ng ama at ng anak, ng ina para sa kanilang anak ay hindi galing sa kanilang kakayanan. The authority of parents over their children are given to them by God, and they will be accountable to God if they guided them well. Hindi naman ho natin mapipili ang ating mga anak kusa na yang lumabas sa sinapupunan ng ina. Nangangahulugan, ito'y regalo at biyaya na ipinagkaloob sa mga magulang para kalingain, arugain, mahalin at ibigin. Ganon din ang mga anak. Si Sirach ay malinaw na kapag iginagalang ng anak ang kanyang mga magulang, ito'y tanda ng kapatawaran para sa kanyang nagawang kasalanan at pahahabain ang kanyang buhay. Let God reward the children if they treat with respect and love their parents. It is God Himself who will reward them by forgiving them from their sins and having a long life to live because they become respectful to their parents. Why they are going to do this? Because of God. Kaya si San Pablo, ganun din ang pinapahayag. Gawin niyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sa makatwid, kapag tayo nagpapatawad sa loob ng pamilya, si Kristo ang nagpapatawad na kumikilos sa atin. Kapag tayo naghahandog ng pagkakasundo tungo sa kapayapaan sa loob ng pamilya, ang kapayapaan ni Jesus ang ating ipinapahayag, pinamamalas at pinakikita. Kung tayo may pusong nagpapasalamat,
Dahil ito kay Jesus na lubos na naghandog ng buhay para sa atin, ang ating pagpapasalamat ay dahil sa Diyos. Whatever we do to the members of our family, we do it for God. And every time we see the face of God, to our members of the family, especially those members who are not lovable to us, remember, we are doing it for God. By giving them respect, by allowing them to be reconciled with them, by reaching out and supporting one another, we are doing it for Him. Even though at times, it is not always favorable to us. But that is where our holiness is being challenged. Patuloy pa ba tayong uunawa, tutulong, magmamalasakit at magkakawang gawa sa kasapi ng pamilya? Kahit alam nating hindi gumaganti ng kabutihan ang pinagkakaloob natin ng pagkagandahang loob. Patuloy pa ba tayong gagawa? At sinasabi sa unang dalawang pagbasa, bakit natin ito gagawin sa loob ng pamilya? Dahil ginagawa natin ito sa Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng kapangyarihan. Ang Diyos ang unang nagparanas sa atin ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya naman sa paggawa natin ng mabuti sa bawat kasapi ng pamilya, huwag nating iwawaglit at huwag nating kapapaguran ni kasasawaan. Ginagawa ko ito sa Diyos. At ang Diyos na ang susukli, una, ng kapatawaran sa aking pagkakasala, pangalawa, ng mahabang buhay. At kapag ginagagawa natin ito, alam natin, hindi naman natin sa kapwa-pamilya ito inihahandog, kundi inihahandog natin ito sa Diyos, sapagkat ito ang landas ng kabanalan. Ito ang landas ng buhay sa kalangitan. Ito ang landas na tunay nating naipapahayag. Tayo'y kasapi ng pamilya ng Diyos. Idalangin natin ang ating mga mag-anak, lalo tigit ang mga alitan, di pagkakaunawaan, pagtitikisan, nawa palambutin ng puso ng bawat isang kasapi ng pamilya. Pangalawa, huwag nating iwaglit, kabahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Tunay nawa tayong maging kalugod-lugod kapag tulad ni Jose, Maria at Jesus, walang katiyakan. Subalit iisang tiyak, may isang Diyos na gaganti sa pagsumikap nating buuin at panatiling iisa ang pamilyang ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa atin. Muli po pinapaalala ang mga oras ng ating misa sa New Year's Eve, araw ng Miyerkules, alas 6 ng gabi at alas 8 ng gabi. Kinaumagahan o New Year's Day, ang ating misa po uli ay alas 9 ng umaga, alas 10:30 ng umaga, alas 4:30 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ito po ay hindi lang basta bagong taon. Ito po'y holiday of obligation sapagkat kapistahan ng mahal na ina bilang ina ng Diyos, Mary, Mother of God. Kaya we attend the services because it's part of our holiday obligation. It is not only about New Year, but it is also a moment for us to give thanks to God in the person of the Mother of God, no other than Mary. Pangalawa po, patuloy tayo nag-aalok ng columbarium para ho sa patuloy nating pagawain ng simbahan. Kaya ho, it is the right time. We are given more days, few days to come before the end of December. So we still have 30 volt available na eye level. Siyempre, yun naman po ang uunahin, yung eye level. As of now, 30 volt na lang po ang available. And if you're thinking and contemplating to have one, this is the right moment to do so.
At a very low cost of donation, you will have a perpetual use of the space or the vault, but at the same time, it can be transferable or you can assign it to other people. Meaning, your investment will yield in a very short period of time. Kaya po kung kayo nag-iisip ng makatulong din sa simbahan at makatulong sa kapwa, o baka ito po yung pagkakataon. At panghuli ay di kalendaryo, pambili ng black screw. I was thinking this morning, kung talaga hong madedelay yung panel or yung wood plastic composite WPC, so we need to make some decisions na i-move na uli yung scaffolding on the next section. Kasi kung madedelay ho na madedelay, edi kawawa naman ho yung mga trabahador. Wala na ho kung ipagagawa, baka mawala, napakahirap i-recall. So, kaya lang naman ho tayo nag-iintay because we want to do things na mas madali at very systematic and low cost. Pero kung delay naman at mawalan tayo ng trabahador, ang problema, di dapat to, we need to make some drastic decisions to adjust the scaffolding on the next section so that they could do the support. Di may trabaho pa po sila. Anyway, once the WPC arrived, pwede naman nung magdikit sila ng panel sa choir loft area while another group is doing the support for this next section. Kaya we're still trying to contact the supplier, what will be their judgment, when will it arrive, and if it will take a little bit long, then we need to make certain decision na hindi kasama sa ating pipeline. But we need to consider it so that our project will not delay. To tell you honestly, all the finances are already in place. Ang kailangan na lang po yung mga supply. Kaya mahirap din pala hong mag-antay. Kahit may pera ka na, wala ka namang mabili, di mag-aantay ka lang. Pero may magagawa naman po tayo. Lastly, in line with the celebration of Holy Family, I would like to share to you that family is always work in progress. At siguro mas alam niyo yan mga mag-asawa. It is not about destination. It is about journey. And the journey invites us to constantly open for growth together. And since it is a journey, it is always going to the progress of becoming holy. Ang mahalaga, you have the same direction, that this relationship is meant for holiness, kabanalan. At kapag ganun po ang ating kinonsider, definitely, as we grow in age, our dreams will evolve, wounds will surface, priority will be rearranged. Kung ito po'y paglalakbay, maraming mababago. But what is important is to recognize that each member of the family are imperfect people, learning, adjusting, forgiving, and choosing to grow together in holiness with the same direction. Not staying exactly the same, but what is important is staying together because we set the direction towards holiness. Kaya po sana, huwag nating iwawaglit ang pag-ibubuo ng pamilya is always work in progress. It is a journey of becoming holy. And what is important, we share the same vision, the same direction, so that we could stay together through thick and thin, that this is the path towards holiness. Ito'y landas ng kabanalan. Kaya mapagtsatsaga at mapagtitiisan natin ang bawat isang kasapi dahil sa ganitong pamamaraan, tayo ay dinadalisay, pinubusilak at pinababanal. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag
upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't sundin ang halimbawa ng banal na mag-anak sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.